politics muna tayo. Commentary o reaction sa last nga press conference ni VP Sara, yung tungkol sa magkuha siya ng new bagong private security professional. Alam nyo, insulto talaga yan. Insulto talaga yan sa mga AFP, Armed Forces of the Philippines. Alam nyo ba? Insulto yan kasi it's supposed to be ang Armed Forces of the Philippines dapat para sa mga seguridad ng Pilipino. Influensya talaga ang Armed Forces of the Philippines sa presidente kasi bakit ganon ang desisyon ni Sara. Imagine, insulto yan parang insulto yan sa yung walang silbi ang mga Armed Forces of the Philippines nga makapag ng security sa sa Vice President. Imagine, that is totally there sa ang governance is yung sinasabi niya, fractured kasi hindi may pang yung nangyari sa dinetain si Attorney Lopez, yung si undersecretary niya sa Vice President, yung mayroong pag-abuso, harassment. Siyempre talaga, sabi ni Sara, nakakatakot na ang parang going to hell na daw. Going to hell na ang Pilipinas. Kasi parang insulto talaga yan sa bansa natin na kukuha siya ng sariling security personnel kasi imagine private yun, di ba? So parang walang silbi ang parang in the case ang nangyari sa bansa natin is it's not parang it's like nga divided na talaga ang country. Kasi sa pamumuno lang hindi sila nagkaisa. Kasi sa pamuno ni Marcos, hindi na talaga nagkakaisa ang kuan. Sabi niya mo, yan na talaga ang bagong Pilipinas, siguro, no? Ang bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas is divided ng bagong Pilipinas. Ng Luzon ang maging another state na. Another state sa Pilipinas. Oh, di ba? And then, sa Luzon, iwan ko saan ito masasakupin tong sa Visayas. Kung gusto magpasakop sa Luzon o sa Mindanao, kasi ang Mindanao parang gusto na nilang separate na dahil sa especially rin sa especially rin sa constitution na yan. Pinalakihan lagi ni Duterte yun ang grabing ingay niya dyan. Totoo naman yan. Kasi totoo yan. Kung sa alam ng karamihan, may agenda kasi, ang agenda 2030. So, people doesn't know yet about 2030 agenda. Talagang bagong Pilipinas yan, pero I tell you that bagong Pilipinas is not for the little citizens sa mga citizens, sa mga folks ng bansa. Hindi yan. Alam natin yan. For those who know, so it was yung kaguluhan nating COVID. Nagsimula doon. Nagsimulang lumalabas ang mga tunay na mukha sa mga dito sa mundo. Kasi sa totoo lang, pag ma-change ang constitution, wala na ng eleksyon. Tatanggalin na yung eleksyon. Parang communism na ang mangyari sa mundo. Kasi po, one world government Pag one world government, yan ang mangyari doon. Pero marami ang gustong, ayaw niyan. Ayaw niyan. Pag hindi, ito lang talaga ang kalaban sa mga yung nagpa-promote ng one world government ay yung ang kalaban nila ay yung mga taong bayan lang talaga. Yan ang kalaban nila. Pag hindi yan sila, yun tama talaga tong sabi ni Captain Dado. Kasi we the sovereign people. You say we sovereign people. So pag ginagawa ni sa administrasyon ngayon ni Marcos na mag-change ng constitution, sabi ni Digong, delikado yan. Totoo naman yan. Alam namin yan ang intel na pangyayari na yan. You know? Kasi ang agenda talaga yan sa for 2030. So, ang mangyari niyan, they will be a divided. You see? They will be a divided nation talaga tayo. Kasi ayaw yan ng ayaw talaga yan ng ni Duterte, yung mga taga Mindanao, yung mga Muslim. Ayaw nila yan. Hindi yan. Kasi ang Muslim is may din sila yan may sariling yan yung own nila na yung
law nila. So, hindi mo yan mapilit yun kung anong gusto lang gawin sa Pilipinas. Magkagira talaga yan. Papunta tayo sa gera. Kasi parang nilulustay ang mga pira sa Pilipinas. Alam niyo ba? Nilulustay ang pira sa Pilipinas. Ang laki na nawawala. Yung mga ipang-complain ni former President Duterte. Yung kabayan wala, mahalikapat, PhilHealth, yung mga gold, imagine, nagbinta. Ngayon ko lang I heard that now lang na ang Pilipinas nagbinta ng sapo. It means, how you say that? Para mababalanse yung yung utang ng Pilipinas. Imagine tong sinabi ni Marcolita, every day we have a deficit of 4 billion ba yun? Pero alam nyo, ano na maibigay sa mga Pilipino? Wala namang ang liit ang tax sa mga Pilipino. Kung kahit pataasan nila ng mga taxes, yung pag-require nila mga taxes, maliit lang. Alam nyo ba in the time to come sinong magbabayad ng mga utang ng Pilipinas? Ay yung mga negosyante, yung mga maraming posisyon diyan. Yung mga malaking negosyo, yung mga mayaman. O kahit magsimula yan sa doon sa pinakabababa. Negosyante ka ngayon, nag-increase yung mga paghingi nila ng taxes. Yung mga utang natin sa yung utang nilang sinasabi trilyon na, ay hindi yung mga maliliit na Pilipino magbayad niyan. Magkano lang ba yung taxes niyan? Of course, diyan tayo pinapatay sa taxes na maliit na. Yung maliit pang sweldo, may taxes pa, ang laki pa ng taxes, ganun. Siyempre, ma-oppress talaga. Pero in the time to come, pag wala na talagang makukuha ang country, yung administrasyon, yung nagdala sa Pilipinas, doon yan sa mga, mga negosyante. I tell you, nangyari talaga yan ang sinasabi ni Schwab na you will own nothing and you will be happy. You will own nothing and you will be happy. Patungo tayo dyan, ginagawa nila yan slowly Yan ang nangyari ng pag mag-change ng ng constitution na yan. So maraming utang, siyempre ngayon ang mga Filipino citizen yung sa Bisaya pa galukdog. Naglukdo in town sa because na the pressure. Imagine, ang liit ng sahod mo, tapos liit ng sahod. Pero yun, babayaran mo na taxes. Kawawa na talaga, wala tayong kakainin pag ganyan ang mangyari. So, iwan ko na lang. So, yan. Ang gulo na talaga sa Pilipinas. Napakagulo na talaga. So, divided na ang country. Insulto talaga yan sa Armed Forces of the Philippines. Kung payagan si Sara, yan ang problema. Kung payagan, tama, wala na talagang yung trust sa government. Wala na trust kasi pira na Pira na ang na umiiral. Alam na nilang may problema yung na namumuno. Labit sa pinakamataas na pamuno. Alam nila na mayroon ng problema, bakit walang ingay sa kanya? Bakit walang ingay? Yan ang question. Hindi nyo ba alam? Di mo yan masisi si Makoy, hindi yung masisi ang presidente kasi lang yan Masasabi kong ganyan kasi hindi niya kasi may treatment din yan sa pamilya niya. Kaya ganun siya, bow down siya sa doon. Kailangan mo talaga ng mataas na prinsipyo. May prinsipyo sa sa yung mamumuno, may prinsipyo na hindi tayo ang ating bansa na hindi tayo utos-utusan. Utos-utusan ba? So, iwan natin kasi pag last year ay yung last term ni Duterte, kung umuutang yun ng pira sa yung bill sa China. So, ibig sabihin may dapat bayaran din yan sa gobyerno natin. So, ayun, mag-agawan yan sa mga utang. So, sabi ang China, may utang ang Pilipinas sa amin, may karapatan ako dyan. Ang gayuis naman, may utang, malaking utang ang Pilipinas sa amin, may karapatan ako, mag-ilugay na sa nasod nga mag-ilog na sila sa country nga Pilipinas, ang resulta gubat yun, di ba? Gira talaga. Kasi may mga utang paano yan? Hindi nakatayo kasi may mga utang sa both sides, sa China at sa US. Na yan, sa World Bank na yan. Di ba? So, ang mangyari, gulo talaga. So, napaka-insulto talaga ang sinabi ni BP Sara sa Armed Forces. Impluensyado na talaga ang Kawawa ang bansa natin kasi kitang mga taong normal na nabubuhay sa sa yung mabubuhay ka lang, you earn for a living,
kumain, may bubong, ganyan, bubong hindi masira. Ang hirap na, lalo na walang, ang resulta, pahirapan pa sa mga bilihin. Ang sila, yung nakaupo, ang ganda-ganda ng pamumuhay nila, kurap dito, kurap doon. Oh, you see? Dami pira nila, left and right. Yung lalo na sa mga na umupo doon, ng mga congress din, ng mga speaker doon, winawaldas ang pira. Pero hindi iniimbestigahan, hindi iniimbestigahan. 125 million ni Sara. It's just ano lang yan, pasad. Ang liit yan. Yung kanila, bilyon-bilyon yun. Yung bilyon-bilyon mga pera, mga hindi na, I believe what Sarah said concerning sa wala silang ginagawa. Wala silang ginagawa kasi may ibang ginagawa. Ang ibang ginagawa is ang yung mando sa labas. Yung tukoy lang ka sa ba? Kasama lagi nga papit raman ang Pilipinas. Sunod raman unsay mando sa gawas. Mando ba sa ba Amerika? So wa kay mahimo mando unsay lang kuan mora pod kay tungod lagi paitan mura kag walay freedom mga tong country. So ganyan na, lumalaki tang ganyan since pag-birth natin hanggang kailan lang, hanggang mamamatay ang tao until sa si Kristo na is coming back. Lahat yan, lalabas yan. Mayroon talagang magbabayad. Kung anong ginagawa sa mundong ito, may araw din ng pagpaniningil. Maningil sa Bisaya pa. Yung maningil na sa atong mga binuhatan. Kaya pera. Nako, ang pera. Walang silbi ang pera na yan. Hindi na nakontento ng mga tao. Yan na pag-greedy na sa sa posisyon, sa pera. Guy, wala na, hindi na nag-isip sa mga fellow humans mo Kasi yan, kakain ka lang ng imagine, meron pa rin sa atin na kain lang ng asin. Okay na, asin, rice. Okay na siya. Di ba? Mabusog na ka, tuyo. Ayan, tuyo. Yan, kalala ang ang poverty. Yun ang pinapait ni Sarah. Paano yan mag-fight is, kung fight na yan kaya nga, gusto lang, patahimikin si Sarah. Ayaw nila ni Sarah. Kasi ba, siya, blockage siya sa plano nila. Siya ang blockage dyan. Kaya magulo. So, pag supporter sa Mindanao, mga Muslim, yung mga iba-ibang group yun nila, dado, delikado. Divided ng country natin, wag ka na kayong umaasa, divided na. Pag sinabi niyang Sarah niyan, wala na siyang tiwala sa AFP, ay talaga, divided na yan, iba na yan. Imagine, kasi wala tiwala. Ba't mo na maibigay yung mga ebidensya mo sa kanila? Yan, pwede lang i-twisted yan mangyari, i-twisted nila yan. So, because there is no justice Sana justice. Yung mga NPA, mga komunista nandyan sa House of Representatives, ayan, nag-question. Kaya hindi nagsumagot si Sarah. Kasi hindi sila ang authority mag-question sa kanya. Sino ba sila mag-question dyan? So, ang sole na jurisdiction daw is ang Commission of Audit lang ang alam niyan. At saka yung confidential file, kaya nga back sa kanila lang, 125 million, hindi naman yung ganoon kalaki. Diba? Hindi naman ganoon kalaki yan. Yung iba dyan, yung mga binigyan ng mga budget sa mga Senate. Lahat ng mga politiko natin, may naging yaman ng mga tao dyan kasi ilang mga kupit nila. Kupit. Ayun, bagong kakamayin. Ito sa Tagalog, ganyan. So, ganyan na ang Pilipinas. Mag-learn na kayo na divided na yan. Divided kasi divided hindi marunong ang namuno hindi marunong kasi iba yan meron kasing agenda for the 2030. So ganyan ang nangyari sa Pilipinas, kaya hindi naman yan is around the world din get used to that kasi survival na ang kailangan sa mundong ito. Survival na lang until the return of the King of Kings and the Master of all, Yeshua HaMashiach, as Christians call it, Jesus Christ. So, shalom.